Dahil ang idiomatic expression na ito ay naglalarawan ng pangyayari sa pagitan ng dalawang lalaki, si Ham at si Noah, maraming taong nagsasabi na ang kwentong ito ay patagong inilalarawan ang isang homosexual act. Sinasabi nila na si Ham ay isang homosexual at pinagsamantalahan niya ang kanyang ama na si Noah. Pero mga ka-LE, tama ba ito? Ito ba talaga ang sinasabi ng pagkakasala ni Ham kay Noah? Kung nabasa niyo na ang mga bahagi ng Bible kung saan bahagyang ipinapaliwanag ang kahulugan ng mga sinaunang idiomatic expression ng Near Eastern culture gaya ng Deuteronomy at Leviticus, maunawaan mo agad ang pinaparating ng kwentong ito at masasabi mo na ang ginawa ni Ham sa loob ng tent ay isa sa pinaka-nakakadiring kwento ng Old Testament. Bakit kamo? Well mga ka-LE, mahalagang malaman na noong unang panahon, ang idiomatic expression na nakita mo ang kahubaran ng isang tao ay nangangahulugang nakipagtalik ka o ginahasa mo ang asawa ng taong iyon. Ang halimbawa niyan mga ka-LE ay nasa Leviticus chapter 18. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man ng kaniyang malapit na kamag-anak upang ilantad ang kanilang kahubaran. Ako ang Panginoon. Ang kahubaran ng inyong ama o ang kahubaran ng inyong ina ay huwag niyong ilalantad. Siya ay iyong ina. Huwag mong ilalantad ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ilalantad. Yaon nga'y kahubaran ng iyong ama. Ngayon mga ka-LE, kung mapapansin nyo, gaya ng kwento ng pagkakasala ni Ham kay Noah, ang kahulugan ng verse na ito ay kinukubli rin ng idiomatic expression na iyon. Sa unang basa, mukhang ang verse na ito ay tungkol sa paninilip, pamboboso o kung anuman. Pero mga ka-LE, kung iintindihin natin ng mabuti, ang talagang ibig sabihin ng Bible verse na ito ay huwag kang makikipagtalik sa iyong ina dahil makikita mo ang kahubaran ng iyong ama. Parang sinasabi na ipinapahiya o binabastos mo ang iyong ama kapag nakipagtalik ka sa kanyang asawa. Ngayon mga ka-LE, ang ancient Near Eastern idiom na nakita mo ang kahubaran ng isang tao ay parang kagaya ng idiom natin sa salitang Pilipino na iniputan mo sa ulo ang isang tao. Ibig sabihin, niloko mo ang taong yun o hindi naman kaya nakipagtalik ka sa asawa ng taong yun.